Napetsahan ang pinakamaagang aktibidad ng hominin sa kapuluang Pilipinas nang hindi bababa sa 700,000 taon na nakalipas. Nasa pulo ng Luzon ang Homo luzonensis, isang espesye ng sinaunang mga tao noong mga hindi bababa sa 67,000 taon na nakalipas. Nagmula sa yunggib ng Tabon sa Palawan, ang pinakamaagang kilalang makabagong anatomikong tao na nabuhay ng mga 47,000 taon nakalipas. Ang mga Negrito ang unang pangkat na unang nanirahan sa Pilipinas bago ang naitalang kasaysayan nito. Noong mga 3,000 taon bago ang Kristo, naglayag ang mga Austronesyo na siyang mayorya ng kasalukuyang populasyon mula sa Taiwan, patimog hanggang narating ang mga pulo na tinatawag ngayong Pilipinas. Ang pinakamaagang naitalang kasaysayan ng Pilipinas ay matatagpuan sa inskripsyon sa binatbat na tanso ng Laguna na mayroong petsang 822 Shaka, 900 AD sa kalendaryong Gregoriano. Nilalahad sa inskripsyon ang pagpatawad sa pakakautang ng isang tao na nagngangalang Namwaran, kasama ang kanyang mga anak na si Dayang Angkatan at Buka. Ang unang tala na pagbisita na mula sa kanluran ay ang pagdating ni Ferdinand Magellan sa pulo ng Homonhon sa timog silangan ng Samar noong Marso 16, 1221. Nagtayo ng mga permanenteng paninirahan sa Cebu kasabay ng ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1665 at marami pang mga paninirahan ang itinatagpahilaga hanggang sa maabot ng mga kolonyalista ang Luk ng Maynila sa pulo ng Luzon. Nagtatag ng isang lungsod sa Maynila at dito nagsimula ang panahon ng kolonisasyon ng Espanya na nagtagal ng mahigit 3 siglo. Nagsimula ang rebolusyon laban sa Espanya noong Abril ng 1976 na pagkaraan ng 2 taon ay humantong sa proklamasyon ng kalayaan at ang pagtatatag ng unang Republika ng Pilipinas. Ngunit ang kasunduan sa Paris na naganap sa katapusan ng digmaang Espanyol-Amerikano ay naglipat ng pamamahala sa Pilipinas sa Estados Unidos. Nagsimula ang kolonyal na pamamahala ng Estados Unidos sa Pilipinas noong Disyembre ng 1979 kasama ang limitadong lokal na pamamahala noong 1905. Iginawad ang bahagyang pagsasarili noong 1935 bilang paghahanda sa isang ganap ng kalayaan mula sa Estados Unidos noong 1945. Ngunit ang 10 taong transisyon mula sa Commonwealth patungo sa isang soberanyang bansa ay naantala dahil sa pagsakop ng Hapon sa Pilipinas noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Natalo ang mga Hapones noong 1945 at naganap ang muling pagbabalik ng mga sundalong Pilipino at Amerikano para sa kampanya ng pagpapalaya sa Pilipinas mula 1944 hanggang 1945. Kaya naibigay lamang ang ganap na kalayaan sa Pilipinas noong Hulyo 1946. Umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas noong dekada 1950 at 1960. Subalit nagkaroon ng kaguluhan noong mga huling taon ng dekada 1960 at mga unang taon ng dekada 1970 laban sa mapang-aping diktadura ni Pangulong Ferdinand Marcos na nagpahayag ng batas militar noong 1972. Dahil sa malapit na relasyon ng Pangulo ng Estados Unidos na si Ronald Reagan kay Pangulong Marcos, sinuportahan pa rin siya ng Estados Unidos kahit nakilala ang kanyang administrasyon sa malawakang katiwalian at pang-aabuso sa mga tao. Ang mapayapang revolusyon sa EDSA noong 1986 ang nagpatalsik kay Marcos.
na tumakas sa Hawaii lulan ng isang helicopter na pag-aari ng militar ng Estados Unidos kung saan siya nanatili hanggang sa siya'y mamatay, at ang nagbalik ng demokrasya sa bansa. Ngunit nang nagsimula ang panahong iyon, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa politika at humina ang ekonomiya ng bansa.